Noong unang panahon, sa isang malayong nayon na napapaligiran ng matatayog na bundok at malalagong kagubatan, may isang higanteng naninirahan. Ang pangalan niya ay si Gimo. Si Gimo ay hindi tulad ng mga higanteng kinatatakutan sa mga kwento. Siya ay may malumanay na puso at isang ngiti na kasing liwanag ng araw. Pero dahil sa kanyang dambuhalang laki, takot na takot sa kanya ang mga taga-nayon. Kapag nakikita nila ang kanyang anino, nagtatakbuhan sila at nagtatago sa kanilang mga bahay. Nalulungkot si Gimo dahil dito. Ang tanging gusto niya lang naman ay magkaroon ng mga kaibigan. Gabi-gabi, mula sa tuktok ng kanyang bundok, pinagmamasdan niya ang maliliit na ilaw mula sa nayon. Pinapangarap niyang balang araw makakasali siya sa kanilang mga kasiyahan at tawanan. Sinubukan niyang mag-iwan ng mga regalo tulad ng mga higanteng prutas at makukulay na bulaklak sa bukana ng nayon, pero walang sino mang kumukuha nito dahil sa takot. Akala nila isa itong patibong. Isang araw, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa nayon. Bumuhos ang walang tigil na ulan at ang ilog na malapit sa kanila ay nagsimulang umapaw. Ang tulay na nag-iisang daan palabas at papasok sa nayon ay gumuho at tinangay ng malakas na agos. Nagpanik ang mga tao, natrap sila. Wala silang paraan para makakuha ng tulong o pagkain mula sa kabilang bayan. Ang kanilang mga pananim ay nasira at ang takot ay nagsimulang mamuo sa kanilang mga puso. Mula sa kanyang tahanan sa bundok, nakita ni Gimo ang lahat ng nangyayari. Nakita niya ang pagkasira at narinig niya ang mga iyak ng mga tao. Hindi siya nagdalawang isip. Kahit alam niyang takot sa kanya ang mga taga-nayon, alam niyang kailangan nilang tulungan. Maingat siyang bumaba mula sa bundok, sinisigurong hindi makasira ng anumang natitira pa. Pagdating niya sa rumaragasang ilog, ang mga tao ay napasigaw sa takot nang makita siya. Akala nila sasamantalahin ni Gimo ang kanilang kahinaan. Pero nagkamali sila. Walang salitang lumabas sa bibig ni Gimo. Sa halip, humiga siya sa magkabilang pampang ng ilog. Ang kanyang malaking katawan ay nagsilbing isang matibay na tulay. Nanlaki ang mga mata ng mga taga-nayon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Nanginginig sa una, isang matapang na lalaki ang sumubok na tumawid sa likod ni Gimo. Ligtas siyang nakarating sa kabilang panig. Sumunod ang iba pa, dala-dala ang kanilang mga anak at ilang mga kagamitan. Buong araw at gabi nanatili si Gimo sa kanyang posisyon. Tinitiis ang lamig ng tubig at ang pagod, hanggang sa ang lahat ng nais tumawid ay ligtas na nakatawid. Nang humupa na ang baha, tinulungan pa ni Gimo ang mga tao na mag-ipon ng malalaking troso para makagawa ng bago at mas matibay na tulay. Mula noon, nagbago ang lahat. Nakita ng mga taga-nayon ang tunay na kabutihan sa puso ni Gimo. Hindi na sila takot sa kanya. Sa katunayan, siya na ang kanilang naging tagapagtanggol at pinakamatalik na kaibigan. Madalas na siyang bumababa sa nayon para makipaglaro sa mga bata. Na masayang-masaya na umaakyat sa kanyang likod na parang isang gumagalaw na palaruan. Tinutulungan niya sila sa pag-aani at pagtatayo ng mga bahay. Si Gimo, ang higanteng dating kinatatakutan, ay naging simbolo ng pag-asa, lakas at kabaitan. Natagpuan niya sa wakas ang pamilyang matagal na niyang pinapangarap at ipinakita niya sa lahat na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa laki, kundi sa lawak ng pusong handang tumulong sa kapwa. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento ni Gimo, ang higanteng mabait. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Maraming salamat sa panunood.